At bago tayo magtapos, muli, meron din po tayong nais na bigyan ng pag-recognize. Okay? Pag-recognize, meron sa ating ipinadala na isang infographics na gawa ng isang estudyante na ito daw ay project nila sa school. Ito ay galing kay Jamin Rain Quizon ng Cebu. So, tinatanong ko po yung kanyang school, ay hindi pa siya nakakatugon, pero sa mga guro po dito sa Cebu, na ang estudyante niyo po ay si Jamin Rain Quizon, hindi ako nagkakamali, ay grade 8 po siya sa Cebu City. Maganda po na ganito po ang nagiging project ng ating mga kabataan, kung saan ipinapakita ang pangangailangan para sa pagrespeto sa ating mga kababayan at kung paano maiiwasan ang fake news at pati yung pagbubuli ng kapwa estudyante o kung sino man. So maraming salamat at malamang bukas kung malapin ko na po yung pangalan ng school ay ating pong babanggitin. Ito pa ay school sa Cebu City kung saan nag-aaral si Jamin Rain Quizon. So muli, gusto kong sabihin po sa ating mga mahal na guro, wala po na magbumula sa akin, sa palasyo, na kayo po ay sisisihin. Saludo po kami sa inyong ginagawang pagtuturo sa ating mga kabataan at magiging katuwang po kayo ng pamahalaan upang kalabanin natin ang gumagawa ng mali na siya nakaka-impluwensya or maaari maka-impluwensya sa ating mga estudyante. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, naglabas ang Department of Budget and Management sa pangunan ni Secretary Kim Robert De Leon ng 1.855 billion pesos na additional funding para sa Philippine General Hospital, kabilang ang 800 million pesos para naman sa zero balance billing. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga pasyente na sa kanilang gastusin sa hospitalization habang sinusuportahan ang critical, medical at specialized services ng pangunahing public referral hospital ng bansa. Sa kabuuang additional funding, 1.40 billion pesos ang inilaan para suportahan ang medical services ng PGH. Bukod sa zero balance billing at iba pang medical services, 15 million pesos din ang ilalaan para sa treatment ng dystonia Parkinsonism o lubag syndrome, na siya namang makakatulong sa mga pasyente na makakakuha ng tuloy-tuloy na access sa specialized treatment at iba pang medical requirements. Pinapatibay lamang ng karagdagang pondo para sa DOH ang mithiin ng Pangulo na gawing prioridad ang healthcare at ibang essential public services sa bansa. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay handang magpakita ng mabuting asal at maging mabuting ehemplo sa mga kabataan. At kinukundina ang mga nagpapakalat ng hindi magandang kaugalian.